أشهد أن لا إله إلا الله. Ang kasaysayan ng Idul Adha, pagdiriwang ng sakripisyong alay. Maaaring ang mga Kristiyanong mangbabasa ay magmulat sa sandaling matunghayan nila ang katotohanan na ang batang iaalay ni Propeta Abraham ay si Ismael at taliwas sa doktrina ng aral ng mga Kristiyano na ang batang yaon ay si Isaac. Ang mga ebidensya at pagpapatunay na ang bata ay si Ismael at hindi si Isaac ay matutunghayan mismo sa paglalarawan ng Biblia na kanilang binabasa. Ngayon, isang kaganapang libong-libong taon ang lumipas, ang mga katotohanang pangyayari ay hindi na ikubli at mababakas sa mga isinulat ng mga nagsalin ng Biblia. Pasintabi po at mawalang galang na po upang bigyan ng puwang ang isang salaysay na nagmula sa mga pahina ng maluwalhating Quran sa ngalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang maawain at mahabagin. Dalawa ang pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Muslim sa loob ng isang taon. Ito ay ang mga sumusunod: ang Idul Fitr sa pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan at Idul Adha sa banal na araw ng pagsasakripisyo at pag-aalay ng kakataying hayop. Ang kauna-unahang pag-aalay ng hayop ay naganap at isinakatuparan ni Propeta Abraham sa kanyang panahon. Ngayon, ang kasaysayang ito ng Idul Adha ay pag-aalala sa katapatan ni Propeta Abraham alayhi salam kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan siya ay inutusan ng Allah sa isang panaginip na muling itayo ang mga pundasyon ng santuaryo ng Kaaba, ang Hajar al-Aswad, ang pinakasagradong dambana ng mga Muslim sa loob ng Makkah na matatagpuan sa Saudi Arabia, at kung saan ang mga Muslim ay humaharap dito sa oras ng mga gawaing pagsamba o salat sa mabilis na pagtalima ng Propeta Abraham sa panawagin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay nagtungo sa Makkah kasama ang kanyang asawang si Hagar at anak na panganay na si Ismael. At sa panahong yaon, ang Makkah ay hindi kakikitaan ng buhay. Bukod sa tuyot at tigang na lupa, ay walang nabubuhay na puno sa lugar na yaon. Batid ni Propeta Abraham alayhi salam na ang lugar na ito ng Makkah sa panahong yaon ay nagdudulot sa kanila ng matinding paghihirap. Gayunpaman si Propeta Abraham ay buong pusong nanambitan at nagtiwala ng walang reklamo sa kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, sa isang banal na panaginip ni Propeta Abraham, nakita din niya na inaalay niya ang kanyang panganay na anak na si Ismael para sa kaluguran at kapakanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, noong ito ay ipinagtapat ni Abraham sa kanyang anak na si Ismael, ang bata ay nagtanong sa kanyang ama na ito po ba ay ipinag-utos sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? At ang sabi ni Abraham, oo. At ang sagot pa ni Abraham sa anak na halos madurog ang kanyang puso, ngunit na naig sa kanya ang katapatan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa mga ipinag-uutos sa kanya. Ngayon, sa oras na iaalay na ang kanyang pinakamamahal na anak na si Ismael,
at nakahanda ng kitilin ang buhay ng kanyang anak na panganay, ay isang himala ang naganap na simbilis ng kisap mata, at si Ismael ay nahalihan ng isang maamo at matabang tupa, at ito ang kinatay at isinakripisyong alay na tunay si Propeta Abraham. Ngayon, makikita natin sa tagpong ito ang tunay at dalisay na katapatan ni Propeta Abraham alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tumatalimas sa mga ipinag-uutos sa kanya ng Allah, maging ito man ay magdudulot sa kanya ng kahirapan. At noong makita niya sa simula ang kalagayan ng Makkah, ay hindi siya nagreklamo at walang tutol sa lumikha, dahil nakikita niya ang lugar ng Makkah sa panahong yaon ay kawalan ng buhay dahil sa tuyot at tigang na lupa. At ang pinakamatinding pagsubok sa kanya ay noong utusan siya na ialay, na isakripisyo ang kanyang pinakamamahal na panganay na si Ismael. Ngayon, ang pagtalima, pagsunod at pagpapailalim sa kautusan at kalooban ng Allah ay tunay na katangian ng isang matuwid na Muslim, at binanggit sa marangal na Quran. Katiyakan si Ibrahim alayhi salam o tinatawag na Abraham ay isang pinuno ng kabutihan at masunurin na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi siya lumihis sa relihiyon ng Islam. Naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi siya sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nagpapasalamat sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Pinili siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mensahe at itinuturo sa kanya ang matuwid na landas, na ito ay ang Islam. At ang kwento na to ay isinulat ni Abdul Aziz Tim Merabueno.